This is the second of the series po ng ating Digging Deeper. And this morning, itong ating pag-usapan, Digging Deeper into God's Presence. I don't know kung interesado po kayo, pero I tell you, this is one of the greatest thing that could happen, and that should happen sa mga tunay na mananampalataya, na ma-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. When I say enjoy, hindi po yan maintindihan. Thinking is different from tasting. Okay? You can have the good doctrine na ang Diyos ay omniscient, at you can have that good doctrine where 2 or 3 are gathered together in your name. There, I am in the midst of them, as stated by the Lord Jesus Christ. You can have that good doctrine. These are good. But I tell you, it's another thing to be in God's presence. Kaya nga, inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos. Doon sa Psalms 34, sabi, "Oh, taste and see that the Lord is good." It's not about think and see that the Lord is good. Taste. Mayroon po tayo ng mga spiritual taste buds na kung ang banal na Espiritu, inawaken po ito sa atin. Then we could not just be reading God's Word or hearing God's Word superficially. Na para bagang nakarinig tayo, na-excite ang ating isipan, pero hindi naramdaman ng ating espiritu. Hindi nakipagniig ang ating espiritu sa banal na Espiritu, and that's why changes are not permanent, fleeting, emotional. I don't want to be like that. You don't want to be like that, I'm sure. Okay po? And so, join me by the grace of the Lord as we dig deeper into God's presence. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinilaga sa atin, sa pamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi, at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa, upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ang word na dakong banal, sa verse 19, siguro ko nakita niyan, verse 19, dakong banal. Ano ba ito? Now, ito ay isinulat sa mga, particularly sa mga Hebrew Christian, meaning mga Israelites, na mayroon sila nitong tabernakulo sa lumang tipan. Okay, mamaya ipapakita ko ito sa inyo. We'll discuss that. Itong dakong banal na sinasabi, yun ang tinatawag Holy of Holies. Nakarinig na kayo niyan, Holy of Holies. Okay? And then, of course, ang exhortation dyan, yamang may kalayaan ngang makapasok. Sa English yan, having the boldness. Meaning, hindi dapat takot, sapagkat hindi nakakatakot, at talagang mayroon ka ng kalayaan, may freedom, walang makakahadlang, na makapasok ka doon sa Holy of Holies. And then, mayroong daang bago, a new way at buhay na kanyang itinalaga sa atin. And of course, that is because, o dahil yan sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo. And then, of course, mayroon dito, ang word na tabing, sa pamagitan ng tabing. Ang ibig sabihin, mayroong curtain doon. Again, it speaks doon sa tabernakulo. So, pupuntahan po natin yan, pag-aaralan natin at titingnan natin kung ano ang sinasabi dito, na tayo ay dapat pumasok tayo doon sa dakong banal. Ito ang picture, that's a picture of the tabernacle. Okay? So, ang tabernakulo, may 3 bahagi po yan. Yon, nakita nyo? 3 bahagi. Ang unang bahagi ay itong outer court. Ito, mayroon kayo nakikita dyan na parang box. Okay? Ito ang tinatawag altar of burnt offering. Altar of burnt offering.
And then, naka-cross-section yan. Kaya nakita nyo, naka-cross-section. Meaning, pinapakita sa inyong sa loob. Pero actually, hindi mo makita kung nandito ka sa outer court. So, mayroong tinatawag holy place. Holy place. Nandoon yung shewbread, tinapay. Mayroon doong candlesticks, kandilero. And by the way, walang ilaw na pumapasok doon mula sa labas. Ang ilaw ay nasa loob lang. At araw-araw kailangang sisindihan doon ang kandila. May mga naka-assign doon ng mga Levites. And then, of course, nandoon din itong laver, palanggana. And then, itong Ark of the Covenant. Mayroon pang isang tabing. Yung tabing na yon, na pinakaloob-looban, nakita nyo parang may usok doon. Yun po ang sinasabi, dakong banal. The Holy of Holies. At alam ba ninyo, ang ibig sabihin niyan, doon po nakatira ang immediate presence ng Panginoon sa lumang tipan. Meaning, hindi ka basta-basta makapasok doon, mamamatay ka pag papasok ka doon, maliban kung ikaw ay isang mataas na sacerdote. Only the high priest could enter into that Holy of Holies. Pero bago man siya makapasok doon, alam ninyo, kailangan muna siya mag-offer ng hayop na inosente. Dadalhin niya dito sa altar of burnt offering. Papatayin niya yun, papaagos ang dugo, kukunin niya ang dugo. At pupunta siya doon, ipapahid niya ang dugo doon sa, nakita niyong may kirubin doon. Ang tawag diyan mercy seat, yung covering, ilalagay niya doon. At para matiyak, of course, na kung sakaling siya ay may kasalanan na pumasok siya doon, mayroon siyang tali, mayroon siyang kordon dito. Kasi walang pwedeng pumasok doon kung siya ay patayin ng Panginoon sa loob. Walang pwede, hindi siya makukuha doon. Kaya ang gagawin, may tali siya dito. Para kung sakali pumunta siya doon presumptuously, na hindi naaayon sa instruction ng Panginoon, pagpasok niya doon, patay siya. Walang makakuha sa kanya, hihilahin siya palabas. Okay? So nakita nyo ang presence ng Panginoon doon sa lumang tipan. Now, para madali, maintindihan natin, itong tinatawag outer court. The outer court. Parang ang journey natin sa buhay na buhay Kristiyano, hello, are you digging deeper with me? You want to really to dig deeper? Ang buhay natin ay parang galing tayo sa labas, wala tayong kaugnayan sa Diyos na ito. Tayo ay mga makasalanan, tayo ay talagang naghihintay na hatulan. Pero ito nga po, nakapasok tayo dito. Mapapansin nyo, mayroong iisang pintuan lang doon. Ang isang pintuan na yun ay simbolo ng Panginoong Jesucristo, the door, the only way. Meaning, sa lumang tipan, inihahalimbawa na o kaya ibinabadya na ang alam na natin ngayon na kung lalapit tayo, gusto nating magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, buhay na walang hanggan, dapat direkta tayo sa Panginoong Jesucristo. Okay? Dahil siya rin ang inilalarawan ng pintuan na yon. At the same time, siya rin ang inilalarawan ng mga handog doon na mga hayop. Particularly, yung tupa na inihahandog nila doon na at least once a year, dapat silang maghandog in the Day of Atonement. At ito nga ang tupa na lalaki dapat, walang batik. Tapos ito ay pinapatay on the 14th day of the month. Tapos doon pinapaagos ang dugo. A beautiful picture of Christ, the innocent one who died for us. So, nang nandoon na tayo, dala natin itong handog at doon ipinapatong natin ating kamay doon sa tupa na pinapatay o kaya kambing na pinapatay. Nagsisignify po ito. Nagpapaintindi na tayo ang dapat na hatulan dahil tayo ang nagkasala. Ito ngayon ang inosenteng hayop ang papatayin para sa atin. A picture of the coming innocent one, the Lord Jesus Christ. Okay po? Ngayon, picture din ito ng tinatawag kaligtasan. Ang ibig sabihin,
Dito sa outer court, nakatanggap tayo ng kaligtasan. Wow! Naligtas tayo. At na-enjoy na natin yon ang kaligtasan. Pero, kailangan tayo makapasok dito sa pangalawa, dito sa inner court, the holy place. Doon sa holy place, nandoon ang shewbread. Ang shewbread ay picture pa rin ng Panginoong Jesucristo, tinapay ng buhay. Okay? So we must enjoy eating. Kailangan masiyahan tayo sa pagkain. And it's a picture of the Word of God. Okay? Hindi ka lalago kung hindi ka kakain. And so dito sa lugar na ito, na-enjoy din natin ang liwanag ng Panginoon. Wow, as we open the Word of God, nakita natin, ito pala ang kalagayan ko. Ito pala ang dapat gawin. Ito pala ang sinasabi ng Panginoon. We enjoy that light already. Hello? Are you following? Nakikita mo ang journey mo sa Christian life? Baka nandito ka lang sa outer court. Naligtas ka lang. And you don't care about, enjoying the Word of God, enjoying the light, okay, of the doctrine, the sound doctrine. Now, andito tayo ngayon, nandyan ang shewbread, nandyan ang light, nandyan ang laver. Kung nagkakasala tayo, nagpapahugas tayo, the picture of restorative forgiveness. But then, wala pa tayo sa holy place. We are not in God's presence yet. We must be in God's presence. Pero hindi tayo pwede doon. Iisa lang ang pwede doon. Ang high priest. And we are not high priest. But dumating ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, siya po ang naging handog para sa atin. Doon po, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Picture of that animal sacrifices. And then, tayo ay napatawad. At doon sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, may nangyari. Dahil sa pangyayari na yon, mga kapatid ko, mga kaibigan, doon mayroon tayo ng access, freedom, that boldness, that liberty to come into the presence of God. Oh, I want to go there. I want to be there. Do you want to go with me? God is inviting us to be in God's presence. Again, I tell you, this is not theory. This is real experience na dapat na-enjoy po natin. So, we can be in the Holy of Holies, the innermost court. Doon po ang presensya ng Panginoon. We can be in God's presence, I tell you. Not just in our thinking na ang Diyos ay nandito, but in the real experience that we can enjoy the fellowship of this real being, real person, tunay na persona, na pwede mong kausapin at pwede kang kausapin. Iba lang ang way of communication dito. Hindi sa pamamagitan ng text, hindi sa pamamagitan ng Facebook, kundi sa pamamagitan ng spirit to spirit. The Holy Spirit witnesses to my spirit that you are the child of God. That is the way of communicating. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earthquake and the rocks were split. Nang mamatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, nang isigaw niya ang huling sigaw niya, Father, into thy hand I commend my spirit, may nangyari po doon. Ano ba yung nangyari? Yung tabing doon, yung curtain doon, sa Holy of Holies, nabiyak po yon. Paano ang pagkabiyak? From top to bottom. That is not the work of a human hand. That is the work of God from top to bottom. Nagsisignify po ito ng tatlong bagay, pero dalawang bagay ngayon ang isi-share ko po sa inyo. Ang unang significance po dito, the rending of the veil, ang final and never to be repeated sacrifice of the body of Christ obtained the eternal redemption for us who believe. Itong final, hindi pwedeng maulit. Kaya nga, mabasa nyo sa Hebrews chapter 10 na si Jesus Christ, isang beses lang na namatay. Doon sa krus ng Kalbaryo. For this man, the Lord Jesus Christ, after he has offered one sacrifice for sins
forever sat down on the right hand of God. Tapos na, naupo na. Samantalang yung mga Jewish priests noon na nag-offer daily, offering oftentimes the same sacrifices, it could never take away sin. Bakit? They are finite beings. They could never pay the infinite penalty. But here comes the Lord Jesus Christ, the infinite one, the second person of a triune God. At nang siya po ay nagkatawang tao, sa pamagitan ng kanyang laman, pamagitan ng kanyang flesh, binayaran nga po ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay. At dahil doon sa kanyang ginawa, nabuksan po ang Holy of Holies at nakuha niya He has obtained eternal redemption for us who believe. Hello, makinig kayo ng maigi. Eternal redemption po yan. Hindi po yan ngayon na pagtubos lang. In fact, it includes the spirit, soul, and body redemption. Okay, I'll explain, madalian lang. Primero, ang spirit, ang ating espiritu na dati nahiwalay sa Diyos, patay sa harapan ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, ito ay muling nabuhay. Ito ay naipanganak na muli. Sabi ng John chapter 3 verse 6, I know that you know that. Sabi niya doon, whosoever is born of the Spirit is Spirit. Whosoever is born of the flesh is flesh. So meaning, ang ipinanganak na muli, hindi po ang ating kaluluwa, kundi ang ating espiritu. Then, there is that soul redemption, ang pagtubos ng ating kaluluwa. Patungkol sa kasalanan, patungkol sa pagbabayad ng kasalanan, ito po, hindi na po talaga tayo magbabayad ng ating kasalanan dahil may nagbayad na. But makinig kayo ng maigi. Next week, ito ang pag-aral natin. There are Christians na ang kanilang kaluluwa hanggang ngayon ay inaalipin pa rin ng kanilang sarili. Ang ibig sabihin, ang datihang pagkatao, yun pa rin ang bida. Hindi makapanguna ang banal na espiritu hindi makapanguna ang espiritu sa pamumuno ng banal na espiritu dahil ang nagkukontrol pa rin ang self natin. Okay? And then there is body redemption. The body redemption, darating pa po yan. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, itong katawang natutunaw, itong katawang nagkakasala, itong katawang nagugutom pa rin, nagkakasakit pa rin, papalitan ito ng katawang hindi na mamamatay, hindi na magkakasala. So I'll just read the verses. Sige, basahin po natin. But Christ being come an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle. Greater and more perfect tabernacle. Now, pause muna tayo ng konti. Alam ba ninyo, nang ibinigay ng Panginoon o nang inutusan ng Panginoon si Moses para gumawa ng tabernacle, alam ba ninyo na may pattern na ipinakita ang Panginoon kay Moses? Sabi ng Panginoon, tingnan mo ang pattern. That is the heavenly tabernacle. Kinopya lang ni Moses. Ang galing siguro ni Moses, ano? Agad-agad. 40 days and 40 nights, kinopya niya yon at ginawa niya yon. So, ang ibig sabihin, itong sinasabi dito, greater and more perfect tabernacle, ito ang heavenly tabernacle. Nalarawan lang yung nasa baba. Okay? So doon pumasok mismo ang Panginoon sa heavenly tabernacle. At doon niya winisik ang kanyang dugo. Hello? Are you following me? We need to know this. Okay? Not made with hands. That is to say, not of this building. Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in. Okay? Are you following? He entered in once into the holy place. What is that holy place? That is the presence of God. Pumasok doon ang high priest natin, si Jesus Christ, having obtained eternal redemption for us, for you and for me. Dahil nga doon, hindi na pwedeng ulit-ulitin yan dahil tapos na, eternally redeemed na po tayo. And I tell you, ang Kristo na ito, na siyang high priest natin, alam ba ninyo na tayo ay nasa Kanya at siya ay nasa atin? Okay? And that's why we are also priests, sabi ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin kailangan maglapit sa kung sino mga human priest dito. No, we go directly to Christ. Now,
Pangalawang significance, dito po tayo, the second significance of the rending of the veil is this one. We have now the access to the holiest by the blood of Jesus, developing communion with the Father through the Spirit. Ito ang sinasabi doon sa text natin. Mayroon na tayo ng access. Maaari na tayong lumapit doon sa holy place. Hindi lang tayo, rather sa Holy of Holies, hindi lang tayo doon makontento sa holy place, knowing good doctrines, having been enlightened in our minds patungkol sa salita ng Diyos. Na-enjoy natin yon. Pero makinig kayo ng maigi. Ako sinasabihan ko ng aking sarili, okay, ang may-ari ng doktrina, mas kapanapanabik at mas enjoyable kaysa doktrina itself. Right? The real treasure is not the doctrine, I tell you. I have been telling you about it. The real treasure is Christ. Ang doktrina ay flashlight doon sa treasure na sinasabi sa atin, okay, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mayroon kang freedom, mayroon kang boldness na makipagniig, makipag-ulayaw sa Diyos na buhay. And this is, I tell you, in our journey, maraming mga mananampalataya and they have not come to that experience of enjoying God. Maybe because of lack of teaching, maybe, or maybe because mayroong mga bagay na nakakahadlang sa paglapit nila doon. Bagamat, wala na, inalis na yung tabing. Wala nang hadlang doon. And you are now invited, iniimbita ka niya to come unto the throne of His grace, into that Holy of Holies. Okay? Ito ang sinasabi sa Hebrews 10:19. Yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal. May kalayaan. Okay? Meaning, hindi ka dapat pinipilit. Okay? May kalayaan. Walang makakahadlang, dapat. At saka, hindi ka takot. Yun ang word, boldness kasi in the Greek. That's the word, in the Greek, that's the word paresia. At ang ibig sabihin niyan is, ito, lalapit ka with confidence na hindi ka sisipain doon. Hindi ka itatakwil ng Diyos doon. Hindi dahil karapat-dapat ka o karapat-dapat ako, kundi dahil mayroong nauna na sa atin doon ang Panginoong Jesucristo. And because of His own blood, nahugasan tayo and we can go there. Okay, sa pamagitan ng daang bago at buhay na Kanyang itinalaga sa atin, sa pamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa Kanyang laman. At yamang may isang dakilang saserdote na panghulo sa bahay ng Diyos. Sino yon? Si Jesus Christ. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso. Okay, so having said that, mga kapatid, dito tayo papasok. Wondrous truth that the eyes of the heart can see and savor by faith. Meaning, kung alam natin itong nangyari doon sa cross, ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo at simultaneous ng Kanyang kamatayan, nalaman din natin, alam din natin na yung Holy of Holies ay nabuksan na. Mayroon na tayong access para makalapit doon. These are the truths na makikita mo, not just by the seeing of the eyes of the head, but the eyes of the heart. Okay? Meaning, it's, again, I say, it's more than theory, it's more than doctrine. It's about God's presence. At kung makita mo ito, and you can savor, meaning ma-enjoy mo. Dahil this is the most beautiful sight that you can ever had, that I can ever have. Ito po, God is utterly and completely delightful. Agree? Mayroon pa bang mas maganda kay Jesus Christ? Kaysa Diyos? Mayroon pa bang mas maganda? Mayroon pa bang mas kahanga-hanga sa Panginoon? Akala natin, maganda na ang sanlibutan, magandang makapunta sa mga tanawin, na mga magaganda, yung mga beautiful sights, kung mayroon kang pera, gusto kang maglibot na sa sanlibutan para makita mo yung mga pinifeature dyan na magagandang mga tanawin. Well, it's not wrong to have that or to experience that. Pero
If you will be in the presence of God, maki-compare mo na parang sa dulo ng kalingkingan, yung kagandahan ng mga beautiful places ng sanlibutan ito. It could not come to the innermost part of your being and let your soul enjoy it amidst the different circumstances in life. Okay? So, God is utterly and completely delightful. Completely delightful. Put that in your mind. But taste that in your heart. Okay? Alam natin totoo yan. Kaya nga agree tayo. Pero ang tanong, are we enjoying Him? If we are not, let us dig deeper. Let us dig deeper into the presence of God. Let our hearts be crying always, Lord, close to you. Closer to you, Lord Jesus. Nakikinig kayo sa akin every morning? That's the theme song natin doon. Closer to Jesus. And every time inaawit yun, ang puso ko lumuluha. Bakit? Gusto ko mapalapit sa Panginoon. But there are times in my experiences na parang malayo ako sa Panginoon. And that's why it must be a constant longing. A constant desire. Lord, draw me closer to you, Lord. Draw me closer to you. And you know, pag tunay ang puso natin, when we come to God with a true heart, the Lord honors that prayer and He would allow us to enjoy His presence. And then, meron tayo dito, He alone can completely meet the deepest longings of our beings and cause it to overflow to others. I will explain that. Siya lang talaga ang tunay na makapagbibigay ng hinahanap na kinakailangan ng ating innermost being. Ano bang hinahanap mo talaga? Iba ang offer ng diablo. At iba rin ang kumisan ang pinaniwalaan ng tao. Ito, ang iba, nalululong sa droga. Akala nila pag sila ay makagamit niyan, then langit na. Pero no, they are being enslaved. And they are being, victimized. And their lives are being wasted. Ganun po ang nangyari. Ang iba nalululong sa sex. Okay? Parang hindi na mabuhay kung wala ng sex. Kaya naghahanap ng kaparaanan. Kahit na mayroon ng asawa, hahanap pa sa iba. O kaya dyan sa mga pornographic movies. And you know, akala natin kasi nadadayaan tayo ng diablo, akala natin ito ang makapupuno ng hinahanap ng ating puso. Well, I tell you, that is not true. Diyos lang ang makapagpupuno ng talagang hinahanap natin na satisfaction. Kung hindi ka makumbinsi dyan, there's something wrong with the doctrine na napakinggan mo. Okay? Pero kung kumbinsido ka dyan, malapit ka na. Malapit ka na to dig deeper into the presence of God. Dahil ang totoo po mga kapatid, nilikha po tayo ng Panginoon for Himself. He created us for Himself. He created us for His glory. Nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Anong ibig sabihin yan? Hindi lang na para maging display tayo ng Panginoon sa sanlibutan ito, para sino mang tao na makakilala sa atin, makakita sa atin, in some degree, makasabi sila, tunay nga ang sinasamba nito. Dati, kilala ko yan na tao na yan. Yung tao na yan, binubugbog niya ng kanyang misis. Pero ngayon, tingnan mo, matino na, mabait na. Ang lakad niya, medyo tuwid na. Hindi na yung lakad na, hubog ako, pera ko. No, hindi na. Bakit? There was the change from the inside out caused by the Spirit of God. You know, as we behold, sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 18, it's good for you to memorize that. And we all, beholding as in a glass, the glory of the Lord. Okay? We are changed into that same image. From glory to glory, even as by
the Spirit of God. We all, lahat ng mga mananampalataya, pag nakikita po natin itong kaluwalhatian, itong kagandahan, ang karektan ng Panginoon through the eyes of our hearts. Nakikita natin ito na grabe ang Panginoon. Kung binilang niya ang aking kasalanan, naku, wala na ako. Pero sabi niya dito, if thou, Lord, should mark iniquities, who can stand? But there is forgiveness with you, that thou mayest be feared. At dahil doon, nakikita natin ang kagandahan ng ugali ng Panginoon. Hindi siya katulad natin na kung magkasala ang isa sa atin o magkasala ang isang tao laban sa atin, kinamumuhian na natin. Itinatakwil na natin. No, that is not the God of the Bible. Our God, when He started loving us, He started it forever. He continues it forever. You know that? He loves us unto the end. At pag nakikita natin ang karektan ng Panginoon, alam ninyo, we are changed into that same image. Ang palagi mong tinitingnan, nagugustuhan mo. Tama? Hello? Hello? Tama ba yon? Sige nga, tingnan mo ang misis mo. Pag tingin mo sa misis mo, pagkatapos 1 minuto pa lang, 2 minuto pa lang, o 1 oras pa lang, pangit na, ayaw ko na sa'yo. Pero hindi, di ba? The more you look at her, and because you love her, then the more makikita mo, lalong gumaganda, lalong nagiging charming. Anong ibig kong sabihin? Ang palagi mong tinitingnan, nagugustuhan mo, at ang palagi mong nagugustuhan, gusto mong gayahin. Tama? Kaya nakakita kayo ng mga taong, ang mga boys baga na nagbo-basketball, ginagaya ang mga LeBron James na mga layup, doon, ang mga crossover ni Chris Paul, yun. Di ba? Because palagi nilang tinitingnan, maya-maya nakopya nila. And so look at the beauty of the Lord Jesus Christ. May the Holy Spirit would open to us the beauty and the grandeur of the Lord Jesus Christ. And there, in that Holy of Holies, in God's presence, we can enjoy this. Psalm 16:11, ito pang verse, you will show me the path of life. It's God who will show us the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Alam mo ba, anin natin na ang panlaban natin sa mga little pleasures ng sanlibutan ito ay ang pleasure forevermore? Ha? Ito po ang panlaban natin. Kung nahuhuli tayo ng mga maliliit na mga offer ng diablo na pleasures for a season, it is because we are not enjoying God. Yan po ang totoo. Kung bakit nasasarapan tayo sa ice candy, kasi hindi pa tayo nakatikim ng ice cream. Oh, di ba? Pero kung matikman mong ice cream, at palagi kang mayroong ice cream, ngayon, sasabihin sa'yo ng isang tao, ang pangit ng ice cream niyan, palitan ko ng ice candy. Anong sabihin mo? Uy, nagkakamali ka, mas masarap ang ice cream kaysa ice candy. Ginagamit ko ng illustration para makita nyo. If we are enjoying Christ, He's more than an ice cream. Itong mga ice candy ng sanlibutan ito, itong ino-offer ng sanlibutan ito, you could say no to that. And how you do it? It's by faith. Alam ko na alam ninyo yan. Moses, when he was offered the greatness and the grandeur of being the Pharaoh, the next Pharaoh, anong sabi ni Moses? Anong sabi ng salita ng Diyos? By faith, Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Kapatid, it's by faith. Hindi sa pamagitan ng determinasyon, ayaw ko na ito, ayaw ko na talaga nito, dahil alam ko masama ito, ayaw ko na ito. Then, gagamitin mo ng sarili mong lakas, mamaya hahatakin ka muli pabalik doon, because that is not the power of the Spirit of God in changing us. Next week, yun pong dadaling ko sa inyo na mensahe, how to have that kind of
exceeding and great power. I'm not saying na mas magaling ako sa inyo. Oh, God forbid that you would think about that. I am also trying to let you know what I learned from the Word of God, both by the mind and by the experience. Okay? Okay. Ito na po. Ito ang sabi ni Augustine. Sabi ni Augustine, you have formed us for yourself, and our hearts are restless till they find rest in you. Oo nga. Ginawa mo kami, pinurma mo kami para sa iyo, Panginoon. At ang aming mga puso ay hindi matatahimik, hindi magkakaroon ng kapayapaan kung hindi kami magiging mapayapa dyan sa iyo. We will not find our rest in you. Sino ito si Agustin? Siya po ang Bishop of Hippo ng Africa. Matagal na. Sumulat siya ng maraming aklat. And then, of course, he was also a victim noon ng lust. Victim siya ng kasamaan. But he found the enjoyment in Christ. And I'm telling you, that is an experience more than truth or more than theory. Wondrous truth that the eyes of the heart can see and savor by faith. No sin, sorrow, and selfish ambition or self can ever thrive in the presence of God. Hanap ka ng lugar na hindi ka na magkasala. You will be a hermit. Pero ang isip mo lumilipad. Nagkakasala ka pa rin. Di ba? Wala kang tinitingnan. Pero ang mata ng iyong isip, nagliliwaliw. Nakikita mo yung mga nakita mo noon. At parang na-imagine mo na parang tunay. How will you win over that? You can find it in the presence of God. In the presence of God, sin cannot thrive there. That's why we are being invited to come boldly into the presence of God. Doon tayo mananalo. Sorrow. Sino ang hindi naka-experience ng sorrow sa libutang ito? Lahat tayo. Lalo na nang dumaan yung taon na maraming mga namatay. We experience sorrow. Pero, pwede ba na habang lumuluha ang ating mata, nag-enjoy ang ating puso? Pwede bang mangyaring ganon? Nangyari ba yun sa iba? Of course, makita natin. Paul and Silas was in prison, but they are praising God. So, pwede. Sabi ni Paul, as sorrowful, yet always rejoicing. That is different from our circumstance. Di ba? Kung minsan, malungkot tayo, talagang malungkot, ayaw nating mag-smile, wala tayong karapatan mag-smile. Kaya, lalong tumataas ang stress hormones mo, ang cortisol mo, lalong tumataas, maya-maya high blood ka. Na sana, ang sabi ng rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Bababa yung cortisol mo. Tataas yung serotonin. Makapag-overcome ka. A merry heart does good like a medicine. Ito, basahin ko lang sa inyo. Tingnan niyo si Isaiah. Anong sabi ni Isaiah? Woe is me! Bakit? Bakit nakita niya ang sarili niya na makasalanan? I am undone. I am a man of unclean lips. Why? He was in the presence of God. He was in the presence of God. Ito si Peter. Si Peter sa Luke 5 verse 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Itong panahon na si Pedro, kasama ng kanyang mga disciple, napagod na siguro sa kasusunod-sunod sa Panginoon. Several months na sila sumusunod sa Panginoon. Nahihirapan sila, kinukutya pa sila, wala pa sila ng hanap buhay, iniwan nila kasi ang hanap buhay nila. Sumusunod sila sa Panginoon. So naisipan siguro ni Pedro, wala namang pakinabang dito, sunod-sunod tayo, kinukutya pa tayo ng tao. Balik tayo sa pangingisda. Bumalik sila ng pangingisda. Pero the whole night, wala silang nakuha. Kahit maliit na isda, wala silang nakuha. And doon sa circumstance nila, dumating ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, launch out into the deep. Doon ka sa medyo malalim. Itaktak mo ang mga nets.
Sa isip siguro ni Pedro, nako, umaga na. Alam namin, mangingisda kami. Mas marunong kami dito sa nagsasabi sa amin. Ito, karpintero ito. Ang training nito, karpintero. Kami, mangingisda. Susundin ko kayo ito. Sabi ng Panginoon, lay down your nets, plural. Isang net lang nilagay ni Pedro. Tinapon ang net. Pagtapon niya, paghatak niya, napakaraming isda. Anyon doon, medyo na-upgrade ang pagkilala ni Pedro sa Panginoon. That He is not only concerned about our soul, He is also concerned about our bodies. And He is not only the King of our soul and the King of our spirit, He is also the King of all created beings. He could command the fishes, and He was able to command the fishes. At doon nakita ni Pedro ang kanyang pagiging unworthy. Sabi na, depart, Lord, hindi ko rapat-dapat sumunod sa iyo. Hindi. Padua-dua ako palagi. Palagi akong nag-aalangan. Sabi ng Panginoon, ano ba? Sinaway ba siya dito? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Fear not, Peter. Huwag kang matakot. Come. I will make you fishers of men. From now on, you will not be catching fishes anymore, but you will be catching men. Mga kapatid, mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, we have also this kind of experiences, but then I tell you, huwag kayong mag-alangan, huwag kayong matakot. We can go deeper diyan sa Panginoon. Wondrous truth, no darkness, no coldness, and dryness could ever dwell in the presence of God. No darkness. It's pure light, and there's no darkness in it. Na-enjoy ba ninyong darkness? Are you enjoying darkness? If you're enjoying darkness, may problema sa mata. But you know, doon walang darkness, pure light, no coldness. Alam ba niyo kung bakit parang very cold ang ating puso pag mag-pray tayo? Parang hindi nga nakaabot diyan sa kisame. At kahit na tayo parang hindi naniniwala na sasagutin ng Panginoon ating prayer, pagkatapos natin pray, nalimutan natin kung anong hiningi natin. That's coldness. Coldness. Parang ang bigat ng paa. Para pagpunta dito, para makinig ng salita ng Panginoon. Pero ang bilis ng paa kung papunta doon sa shopping mall. Oops, there's something wrong. Coldness, dryness. Bakit parang tuyong-tuyo ang buhay ko? Bakit parang, that cannot be in the presence of God. Ang ibig sabihin, there is perfection of joy, perfection of freshness doon sa harapan ng Panginoon. I want to be there. I want to be there. Do you want to be there? I want to dig deeper into the heart of the Lord Jesus Christ. Last word, mga tao itong ordinaryo, they are unlearned people, uneducated people, yet they experienced this. Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. They are in constant communion with the Lord, kahit hindi sila natakot doon sa mga persecutors nila. Hindi sila natakot na ipahayag nila. Nag-overflow ang kanilang kagalakan. That's why nagsishare sila ng salita ng Panginoon. Sana ito ang mangyari. Sana itong mangyari sa atin. Sana itong mangyari sa church na ito at sa lahat ng mga mananampalataya all over the world. May the Lord bless us. Tayo